lumalabas na nasira na pala ang kanyang lalamunan bunga ng todong pagsisigaw. Noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, nais ng mga Ruso na pahabain ng oras na gising ang kanilang mga sundalo. Kaya, inatasan nila ang kanilang mga mananaliksik na magsagawa ng eksperimento upang makita ang epekto ng labis na kakulangan sa pagtulog. Ginawa nila ito gamit ang 5 bilanggo ng digmaan o war prisoner na inalok nila ng kalayaan kapalit ng pagpayag na maging parte ng eksperimentong ito. At sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang, nakakapagpabagabag ang resulta ng eksperimentong ito. Simula ng eksperimento, nilagay ng mga mananaliksik ang 5 bilanggo sa isang kandadong silid. Ang kisame ng silid na ito ay may maliliit na butas kung saan paminsan-minsan ay may bumubuga ng gas. Ang silid na ito ay mas kilala bilang gas chamber. Sa loob ng silid na ito, mayroon silang talikuran, kanya-kanyang espasyo kung saan maaari silang kumain, umupo at uminom, at binigyan rin sila ng mga aklat upang sila ay maaliw. Ang gas naman na binubuga ay pampasigla at pampagising, parang kape. Ngunit ang gas na ito ay hindi pa gaanong nasusubukan at nasa unang bahagi pa lamang ng yugto ng pagsusuri rito. Gayunpaman, kampante ang mga mananaliksik na hindi ito nakamamatay at mapapanatiling tong gising ang mga bilanggo. Nangyari ang eksperimentong ito noong panahong wala pang mga maliliit na kamera gaya ng CCTV natin ngayon. Ang mayroon lamang sila noon ay mga mikropono at mga bintanang nakapaligid dito sa silid upang marinig nila at masilip kung ano ang ginagawa ng mga bilanggo. Ngayon, ang mga bilanggo ay nasa loob na nga nitong silid at sinimulan na nila ang eksperimento. Buong araw at gabing nakikinig ang mga mananaliksik at paminsan-minsan ay sinisilip rin nila ang mga bilanggo. Sa katunayan, noong mga unang araw wala naman silang napansing kakaiba. Masaya ang usapan ng mga bilanggo tungkol sa mga simpleng bagay gaya ng paborito nilang pagkain, yung buhay nila bago ang digmaan, at yung mga plano nila pag-uwi nila. Ngunit, noong ika-4 na araw, napansin ng mga mananaliksik ang pagbabago sa mga pinag-uusapan nitong mga bilanggo. Mabilis na punta ang mga usapan sa karumal-dumal nilang mga karanasan at umabot sa puntong puro ganoon na lang ang kanilang pinag-uusapan. Bukod pa dito, nagsimula silang magreklamo na ginagamit sila sa eksperimentong ito. Malaking pagkakaiba kumpara sa mga unang araw kung saan sila ay masaya at sabik na makalaya. Sapagkat lumalabas na ang kasalukuyang sitwasyon nila ay mas malagim. Ka-6 na araw noong tumigil ang usapan ng mga bilanggo at nagsimula silang matakot sa isa't isa. Naghiwa-hiwalay sila sa kani-kanilang espasyo, sinigurado nilang malayo sila sa isa't isa at talagang hindi sila nag-uusap. Bukod pa rito, nagsimula silang maniwala na maaari nilang ibenta ang kanilang mga kasamahan kapalit ng paglaya sa bangungot na ito. Kaya ang ginawa nila, isa-isa silang lumalapit sa mga bintana at mikroponong nakapaligid, pagkatapos ay bubulong sila ng mga gawa-gawang kwentong ikasisira ng kanilang mga kasamahan sa layuning maparusahan ang mga ito at sila naman ay makalaya. Ngunit walang nagawa ito. Walang pakialam ang mga mananaliksik sa kahit anong sinasabi ng mga bilanggo. Pinakinggan lamang nila at pinanood ang mga ito. Pagkaraan ng 9 na araw, ang eksperimento ay lalong naging malubha at karumal-dumal. Noong umaga ng ika-10 araw, nagsimula ang pagsisigaw. Sinimulan ng isang bilanggo ang pagsisigaw ng todo at paulit-ulit siya sa pagtakbo sa loob ng silid. Pero ang kakaiba dito, itong ibang bilanggo ay hindi kumikibo sa kanyang pagsisigaw na para bang hindi ito nangyayari. Kahit na nandun sila sa loob ng isang kulong na silid at paniguradong napakaingay nito. Habang itong isa naman ay sumisigaw at tumatakbo, yung 4 naman na bilanggo ang ginagawa nila ay pinupunit nila yung mga pahina ng aklat. Pagkatapos ay babasein nila ito at ipangtatakip sa mga bintanang nakapaligid sa silid. Kaya naman wala nang makita ang mga mananaliksik sa kung ano ang nangyayari sa loob.
Nagpatuloy ang pagsisigaw na umabot ng mahigit 3 oras at sa buong pagkakataon ay patuloy ang kanyang pagtakbo sa loob. Pagkatapos ng 3 oras, tila ay tumigil rin siya sa pagsisigaw. Pero naririnig ng mga mananaliksik na may kaunting tunog pa ring lumalabas sa kanyang bibig. Pero ito ay napakababa at halatang paus na. Lumalabas na nasira na pala ang kanyang lalamunan bunga ng todong pagsisigaw. Kaya sa puntong nasira na ang lalamunan nitong bilanggo ay wala na talagang makita at marinig ang mga mananaliksik sa kung anong nangyayari sa loob. Pagkatapos ang 3 araw na wala silang makita at marinig at base lamang sa konsumo ng hininga o oxygen sa loob ng silid, alam ng mga mananaliksik na buhay pa rin naman ang mga bilanggo. Ayon sa kanilang kalkulasyon, may 4 o 5 tao pang humihinga sa loob. Ngunit pagkatapos ng 3 araw ng katahimikan at wala nga silang makita sa kung anong nangyayari sa loob, hindi na nila alam kung ano ang gagawin. Natukoy nila na maaaring nasira ng mga mikropono o kaya naman ay may nangyari ng masama sa mga bilanggo. Kaya naman napagpasyahan nilang kausapin ang mga bilanggo gamit ang mga mikropono sa silid at pagsabihan ng mga ito na, "Uy, papasok kami dyan para tingnan ang mga mikropono. Kailangan yung dumapa sa sahig, huwag nyo kaming pansinin, at kapag kayo ay sumunod, papalayain namin ang isa sa inyo." Ngunit katahimikan lamang ang sagot. Pero pagkaraan ng ilang sandali, tandaan matapos ito ng 3 araw ng katahimikan, isa sa mga bilanggo ay lumapit sa mikropono at malinaw na sinabing, "Ayaw na naming lumaya." Kaya sabi ng mga mananaliksik, sige, buhay pa naman pala sila at mukhang wala namang sira ang ating mikropono, kaya hindi na nila tinuloy ang pagpasok at nagpatuloy ang katahimikan. Nagpatuloy ito hanggang sa 15 araw. Hating gabi ng 15 araw, nagpasya ang mga mananaliksik na itigil na ang eksperimento. Pinalabas nila ang gas mula sa silid, tinigil nila ang pagbuga nito at pinalitan nila ng sariwang hangin. Pero dito nagsimulang sumigaw lahat ng mga bilanggo. Nagmamakaawa silang ibalik na lang ng mga mananaliksik ang gas na parabang sila ay mamamatay kapag hindi ito naibigay. Pero hindi ito pinansin ng mga mananaliksik at pinagpatuloy nila ang pagbukas sa silid. Noong binuksan na ang silid at sa unang pagkakataon simula noong 10 araw, bale 5 araw na wala silang malay kung anong nangyayari sa loob, ang eksenang nakita nila ay tila inilabas mula sa kwentong katatakutan. 4 sa 5 bilanggo ay buhay pa. Ang 5 bilanggo naman ay humandusay at pumanaw na. Makikitang may mga malalim na sugat at piraso ng laman nitong nawawala sa kanyang dibdib at binti. Tila ang mga piraso ng laman nito ay ginamit ng ibang bilanggo na pangbara sa labasan ng tubig na nasa gitna ng silid. Bukod pa rito, pinaandar rin ng ibang bilanggo ang gripo sa palikuran na nagdulot ng maliit na baha na umabot rin sa 4 na pulgada ang lalim. Ang tubig na ito ay napakadumi at kadiri at may patay na katawan. Dagdag pa rito, yung 4 na bilanggong buhay pa ay makikitang may mga malalim na sugat at punit na laman sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Halatang sila mismo ang gumawa nito sa kanilang sarili at ang katakataka dito ay walang bakas ng ngipin ang ginamit nilang pangsugat at pangpunit sa kanilang mga laman. Napansin na rin ng mga mananaliksik na hindi nagalaw ang mga reserbang pagkain sa loob. Kaya lumalabas na ang kinakain ng mga bilanggo ay ang iba't ibang parte ng sarili nilang katawan. Pagkatapos ay pinagsabihan na nga ng mga mananaliksik ang mga bilanggo na ilalabas na sila sa silid. Ngunit matindi ang pagtanggi ng mga bilanggo at sa halip ay nagmakaawa sila na pabayaan na lang sila at ibalik ang gaas sa silid. Kaya walang magawa ang mga mananaliksik. Sa huli ay inatasan nila ang ilang sundalo na puwersahang palabasin ang mga bilanggo mula sa loob ng silid. Pero agresibong nilabanan ng mga bilanggo ang mga sundalo. Ang isa sa mga bilanggo ay tumalon at kinagat ang leeg ng isa sa mga sundalo na agad namang binawian ang buhay
bunga ng todong pagdurugo sa sugat sa liig nito. Ang isa rin sa mga bilanggo ay binawian ng buhay sapagkat pumutok ang daluyan ng dugo sa loob ng kanyang katawan. Ngayon, 2 na ang nasawi sa puwersahang pagpapalabas sa kanila. Naipalabas rin sila sa huli at napigilan ang galaw ng mga ito gamit ang mga posas at iba't ibang kagamitang panghadlang. Dinala sila sa isang ospital sapagkat kinailangan nila ng operasyon dahil nga sa malubha ang kalagayan ng kanilang mga katawan. Ang bilanggong may pinakamalubhang mga sugat ang unang inasikaso ng mga doktor. Sinubukan nila siyang bigyan ng pampatulog, ngunit tila walang epekto ito at para bang hindi siya tinatablan. Sa buong pagkakataon rin na ito ay sinusubukan niya silang labanan at patuloy ang kanyang pagmamakaawang ibalik na lang siya sa kandadong silid at ibigay ang gaas na kanyang nakasanayan. Nagawa pa nga niyang alisin ng isa sa mga sinturong humahadlang na ikinagulat ng mga doktor sapagkat butot balat na lang ito. Nakuha rin nila siyang bigyan ng tamang dami ng pampatulog na umabot sa mahigit 10 beses ang lakas kumpara sa kailangan ng normal na tao. At noong siya ay makatulog na, bigla siyang namatay. Pagkatapos niya namang mamatay, inasikaso naman ng mga doktor ang pangalawang bilanggong may malubhang kondisyon. Siya yung bilanggong nasira ang lalamunan bunga ng todong pagsisigaw, kaya hindi na siya makapagsalita. Pinasok nila siya sa silid ng operasyon at hindi siya nagsasalita, pero umiiling-iling siya at inaalog-alog niya ang kanyang ulo. Marahil dahil ay ayaw niyang bigyan siya ng pampatulog. Gaya noong unang bilanggo, nilalabanan niya rin ang mga doktor at sa isang punto ay nawalan siya ng malay dahil sa pagod na kanya ring ikinamatay. Yun, iisa na lang ang natitirang bilanggo na buhay. Kaya naman, napagpasyahan ng mga mananaliksik na ibalik na lang siya sa loob ng kandadong silid. Dahil nga sa pagkamatay noong unang 2 bilanggo na sinubukan nilang iligtas. Pero, bago nila siya ibalik sa silid, kinabitan muna nila siya ng EEG o isang bagay na sinusukat yung pulso ng utak. Ibinalik rin nila ang eksperimentong gaas sa loob ng silid. Noong naibalik na ang huling bilanggo sa silid, napagmasdan nila na ang pulso ng kanyang utak ay nawawala pagkatapos ay bumabalik rin. Kaya tiningnan nila siya ng maigi at napansin nila na tuwing siya ay pumipikit, tumitigil ang pulso ng kanyang utak na parabang nakakatulog siya pag siya ay pumipikit at paulit-ulit na namamatay at nabubuhay ang kanyang utak. At dahil nga sa pagpanaw noong 2 bilanggo nang sila ay makatulog, nangamba ang mga mananaliksik na ganoon rin ang sasapitin nitong huling bilanggo. Kaya naman nagmamadali silang mapuno ng gaas ang silid. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin kinaya ng huling bilanggo ang antok, siya rin ay nakatulog at tuluyang namatay. Hindi pa rin alam ng mga mananaliksik kung ano talaga ang dahilan ng pagkamatay ng mga bilanggo. Kung dahilan ba ang kakulangan sa pagtulog, ang eksperimentong gaas, o may halo ng dalawa. Wala silang tiyak na kasagutan. Gayunpaman, namatay lahat ng mga bilanggo. Ito ay kwento lamang at walang patunay na ito ay totoo. Ngunit noong panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig, napakaraming kwento ng eksperimentong karumal-dumal gamit ang mga totoong tao. Kaya hindi rin nakakagulat kung mayroon talagang eksperimentong ganito na ginawa sa totoong buhay. Ang tingin ko, posible talaga na may ganitong eksperimento. Sapagkat marami pa tayong hindi alam tungkol sa tulog at kakulangan sa pagtulog. Hindi nga natin alam kung bakit tayo natutulog eh. Ang alam lang natin na tayo ay maaaring mamatay kapag hindi tayo natulog. Ang naitalang pinakamahabang oras na gising ang isang tao ay mahigit kumulang sa 11 araw. At dito nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Sana ay nagustuhan ninyo ang bersyon ko nitong Russian Sleep Experiment. Kung nais ninyong makita ang original na istorya, maaari nyong i-google ito. At kung nagustuhan nyo naman ang aking pagkikwento at kayo ay mahilig sa mga nakakapagpapagabag, misteryoso at kakaibang mga kwento, ako ay makikiusap na pindutin ninyo ang subscribe button dito sa aking channel. Maraming salamat
Hanggang sa muli, paalam!